Ngayong gabi sa reaksyon, presidential elections ngayong taon sa Pilipinas at sa Amerika. At sa parehong bansa, kapansin-pansin ang popularidad ng mga taong sabihin na nating may kakaibang karakter. Sa Amerika, andyan ang negosyanteng si Donald Trump na bagamat hindi sinasang-ayunan ng ilang konserbatibong Republicans ay nananatili pa rin nangunguna para maging pambato ng partido. Dito naman sa atin, nariyan si Davao City Mayor Rodrigo Duterte. Nasa kabila ng pagmumura at napapabalitang pambababae ay nananatiling mataas ang ranggo sa mga survey. Dala ang kanyang misyong sugpuin ang krimen sa bansa. Bakit nga ba nagiging popular ang mga kandidatong anti-establishment kung tawagin? Simulan na natin ang talakayan kasama ang political analyst at assistant professor sa UP Diliman na si Professor John Robert Go. Magandang gabi sa iyo, Robert. Welcome to Reaction. Magandang gabi rin sa iyo. So anong paliwanag ng mga political science professors dito sa growing popularity nga ng mga napaka-politically incorrect na mga kandidato, no? Katulad ni Donald Trump sa Amerika at dito naman si Digong. Yung idea kasi ng establishment at anti-establishment. Okay? Yung establishment, sila yung traditional. Sila yung nandyan na, na matagal na. Parang ang mga tao sa tingin siguro nila na lagi naman ganyan, sila na lang palagi, iba-ibang tao, pero pare-pareho ang script na sinasabi. Dumating ngayon itong mga katulad siguro ni Donald Trump o sa atin nga si Mayor Duterte na parang teka, no? Kung titingnan mo, parang iba. Siguro si Rodrigo Duterte sa Davao, parang nandiyan na siya lagi. No? So siya ang establishment sa Davao? Sa Davao. Pero pagdating sa national politics, kakaiba to. Meron ka na bang narinig na presidential candidate na nagmumura? Talaga? O inaaming ng bababae siya? O kahit pa sinasabing papatay ako? Na parang sa Pilipino, babago to. Yun na nga eh. Bakit bumibenta yun? Siguro masasabi natin mainly yung pagkasawa sa mga politikong lagi na lang nangangako at napapansin naman natin for the past elections, senatorial man yan, presidential, or even at the local level, pare-pareho ang mga pangako ng mga politiko. Alisin natin ang kahirapan, pagandahin natin ang buhay, dekalidad ng mga serbisyo, pero hindi nakikita siguro ng tao na gumaganda talaga yung buhay, na nawawala ang kahirapan. Pero ito, bagamat hindi natin sigurado na mapupugsa nga yung krimen, pero siguro na nakikita natin yung sinseridad. No? Kumbaga hindi plastic na kung ano yung nasa isip niya, yun yung sasabihin niya. At para sa tao, bago to. Hindi ko pa narinig to. Hindi ipokrito. Siguro gano'n ang yun yung tinitingnan, gano'n, no? na hindi plastic, na hindi ito pagpapaganda lang ng imahe. Nang para sa kanya siguro, at nakikita rin ng tao na hindi nito pinapakailaman kung anong sasabihin sa kanya ng tao. Alam mo, nakakagulat nga kasi mismong Gabriela na dating pinunan na ang pambababae umano no, ni Mayor Duterte. Ngayon parang hinihimok na ang mga taong to look beyond the womanizing. Yun ang kanilang sinasabi ngayon. No? In other words, parang sinasabi nila, isang tabi nyo na muna yung womanizing niya kasi single naman siya eh. Hiwalay siya, separado. No? Ano ang basa mo doon na ang isang grupong katulad ng Gabriela na naninindigan for women's rights, biglang sinasabi pa nga look beyond that. Actually, isama mo na rin yung mga insidente na nakita sa video na humahalik siya ng mga babae. Okay. At syempre, sa simula, magtataka ka kung bakit nga ba ang isang grupo na sumusuporta sa karapatan ng kababaihan ay parang susuporta sa isang uri ng kandidato na na inaamin niya na marami siyang girlfriend o marami siyang babaeng sinasama sa pribadong alam niyo na yun. Okay. Pero siguro makikita rin natin yung politika sa likod nito. No? Sino ba itong mga nasa likod ng Gabriel at bakit ba nila sinusuportahan itong si Rodrigo Duterte? Naging bokal naman si Mayor Duterte sa pagsuporta niya sa mga makakaliwang sektor ng lipunan. At alam naman natin na... So it's more the left-leaningness of that could be Gabriela. That could be one. Okay. Isa pa rin sigurong pwede nating tingnan nasaan ba ngayon yung kasalukuyang representative ng Gabriela. At may balitang siya itong matakbo sa Davao. Ngayon, hindi ko lang sure, no? Pero nabasa ko kanina na tumatakbo siya sa Davao. Congressman Ilagan? Yeah, na bilang konsehal sa ilalim ng partido
o alyansa ni Rodrigo Duterte sa Davao. So you raise a curious issue, no? So, ang sinasabi nito, ano ang sinasabi nitong new, I don't know if it's right to call it a new wave of political thinking among voters, ha? Na parang on the one hand sinasabi, sawa na ang voters. Gusto na nila ngayon ng ibang linya, no? Ibang script naman, sabi mo nga. Gusto ko malaman kung healthy ba tong new wave na ito, kung matatawag man na wave. Nako. Especially given the context na sinabi mo na maaaring itong Gabriela na we know to be very adamant about their advocacies, no? Eh, biglang ngayon, meron pala ring political interest involved, no? So, ano ba to? How should we view it? Is this a healthy sign or is this just a passing dissatisfaction that they have to get over with? I think it's more of a passing dissatisfaction they have to get over with. Because for the past decades, no, nakikita natin yung parang promise of a good life, but it's never realized. And sa parte siguro ng mga botante, lalo na siguro ng mga kabataan na parang lalo na sa kasalukuyang administrasyon na napakalaki ng pinangako nung simula, no? Yung sa Daang Matuwid, na hindi naging malinaw siguro ano ba ang naging resulta ng Daang Matuwid after 6 years of the Aquino administration. So para sa kanila, baka hindi ito yung kailangan natin. No? Na baka kailangan natin ng iba. Be sure to come back. Use 5 everywhere. Copyright 2016.